Yung mga video na ito ay nung nakaraan pa ngang uwi namin ng Mindoro. Sayang naman kung hindi ko ipopost. Char. Aroy! Dulo. Mali. Masarap ang mako. Makain na mako. Lalagyan namin ng hipon. Nalaki ng hipo. At nasapak pa nga sa paghihimay lang ng pako. Charot. Sa pagluluto pala namin ng ganitong pako, sa kawali nga, ilalagay mo lang yung pinakagata. Tapos, dadagdagan mo na agad ng mga pampalasa. Tulad na sibuyas, bawang, asin at saka paminta. Pakuluan ko lang yon at inilagay ko na nga rin itong mga hipon. Pakuluan ko nga lang ulit para naman lumabas yung pinakalasa ng hipon. At pag kumukulo na, ilalagay ko na din nga itong mga pako. Bilis na mabilis lang maluto ito dahil mabilis naman maluto yung pako. Konting halo-halo nga lang yan at ayan, luto na ang ating ginataang pako. O diba, saan ka makakita ng agahan, ginataan agad, char. Dahil nga uwi na kami ng Cavite, kaya naguluto na nga din agad ako. Sobrang dami nga ng mga pako, ibinigay nga lang yan sa amin ng kamag-anak namin dito. Tsaka ito nga kasama namin na si Teope, hindi pa nga daw nakakakain ng ganitong pako. O kaya ayan, ginataan agad sa agahan. Hanggang natutulog pa talaga yan, pero ginising ko na siya para nga kami kumain na. Ayaw pa nga sanang kumain at napakaaga pa nga daw. Pero wala siya magagawa, aba at luto na eh. Eh di syempre kakainin na. Sakto naman na panay ang ulan nga din sa amin. At basta nga maulan-ulan, eh masarap nga kumain ng kumain. Medyo tanghali na nga din kami bago nga makaalis dahil panay nga ang ulan. Parang malungkot pa nga itong si Papa, parang ayaw niya pa nga umuwi sa amin. Nakatamad nga din magagalaw kapag ganito nga umuulan. Bago ka pa naman makapunta at makasakay na sa sasakyan, ay napakalayo pa nga ng aming lalakarin. Tapos dadaanan mo pa nga ulit itong mahabang tulay namin. At tingnan nyo naman ang view, o diba, napakaganda. Kahit nga tag-ulanin na, marami pa rin nga dumadayo dito sa may sa amin. Sikat na sikat nga puntahan itong lugar namin dahil nga dyan sa malawak na ilog at mahabang tulay. Buong biyahe namin sa van ay nakatulog lang si Papa kaya hindi ako makapag-video. At ayan nga, nandito na kami sa Calapan Port. Pasok namin, bumili lang kami ng terminal ticket, 30 pesos, and then doon naman sa barko ay 528 ata. Ay medyo masama nga yung panahon, sa malaking barko na kami sumakay. Kapag ganyan nga masama yung panahon at malakas yung alon, sa mga malalaking barko kami sumasakay. Pag doon kasi sa mga maliliit ay naku, ramdam na ramdam mo yung alon. Talaga nakakatakot naman. Pero kahit malaki itong barkong ito ay parang 2 hours nga lang daw yung magiging travel namin. Kasi sa ibang mga malalaking barko ay umaabot nga ng 3 hours. And then maganda din dito sa barkong ito, wag ka may 7-Eleven to sa loob. Sobrang lakas nga ng alon dyan, aba nabasa nga ako. Ito nga kami umupo sa may tapat nga na wala nang ang karang. Nung pag-alon nga ay sobrang lakas. Umabot nga dito sa pinakataas. Sa tainga ko nga ipasok ang tubig at lang naman ligon-ligo ako. Hiyang-hiya pa nga ako sa mga kasamahan namin at talaga naman sobrang lakas nga ng sigaw ko. Aba, ikaw ba naman ang mabasa? Kung sino hindi magugulat, char. At ayan na nga, pagkatapos nga ng 2 oras ay nandito na nga kami sa may Batangas Port. Bawal pa naman kaming bumaba at inuuna pa nga yung mga sasakyan. We're finally home! Hi, kapagod. O, diba? Pagod na pagod si Papa. Kala mo naman naglakad siya. Tingnan nyo naman, ganyan kadami yung dala namin. Ano, friends? Yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye!